Sabi ng marami medyo mahirap daw ang panahon ngayon, pero bakit madalas sa kalsada ng Pilipinas ay marami pa rin tayong nakikitang mukhang mapipera at mayayamang tao na may magagarang sasakyan? Kala siguro ng marami lahat ng mga high-tech at magagandang sasakyan ay napakamahal. Well, sa video na ito ay tatalakayin natin ang isang bago, modern, eleganteng SUV na may 8-seating capacity na animoy luxury sa dami ng mga features nito. Pero hindi naman ganun kamahal. Yan ang aalamin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po tumang click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Well, siguro naman ang iba sa atin ay malimit nang makita sa kalsada ng Pilipinas ang isang nakakabilib na sasakyan na ito. Isang makabagong full-size SUV na sa unang tingin pa lamang ay hahakot na kaagad ng atensyon. Malakas ang dating, mukhang mamahalin at hindi maikakaila ang taglay nitong elegante at modernong disenyo. Ito ay tinatawag na Kia Carnival, mga kaibigan, mula sa South Korea. Isang SUV na may pagka-minivan na babago raw sa pananaw natin. Kung ano ang ibig sabihin ng isang family vehicle. Hindi na ito pangkaraniwang van na nakasanayan natin, sa halip isa itong premium multipurpose vehicle na pinagsasama ang comfort, bagong technology at presensyang parang isang luxury SUV sa bawat detalyeng makikita sa modelong ito. Kapansin-pansin ang matapang nitong porma, ang malapad na tindig at mga detalyadong disenyo na nagpapakita ng pagiging moderno at mataas na antas ng pagkakagawa dito. Ngunit higit pa sa panlabas na anyo nito, ang tunay na lakas ng Kia Carnival ay matatagpuan sa loob. Isang maluwag at tahimik at komportableng espasyong nakadisenyo talaga para sa pamilya, negosyo at mahahabang biyahe. Ang 2025 Kia Carnival ay isang premium multipurpose vehicle o MPV o mas kilala sa ibang bansa bilang premium family van na idinisenyo para sa modernong pamilya, outdoor enthusiast at komportableng transportasyon na may bagong technology. Mas matipid na pagpipilian kumpara sa ilang mga minivan at mas futuristic naman ang style kumpara sa ilang mga SUV. Kaya naman ang modelong ito ay may tagline na mobile living space na may advanced na features at kakayahan para sa bawat uri ng biyahe. Ngayon ay nasa bansa na ang Kia Carnival at para sa kabuang detalye at nilalaman pa, ang exterior na disenyo nito ay isang full-size SUV-like presence na may malaki at sculptured grille na may mas aggressive at refined na front fascia. May cube-like headlight din ito at distinctive star map LED lighting sa harap at likod na nagbibigay palalo ng modern karakteristik ng modelong ito. Malalaki rin ang sukat ng mga gulong nito na may 17 to 19 inch geometric alloy wheels. Ito ang unang bagay na kapansin-pansin sa modelong ito. Isa sa mga premium at high-tech na features din nitong Kia Carnival ay ang pagkakaroon nito ng power sliding door na may hands-free opening na kung saan automatic na nagbubukas ang pintuan nito. Pass-slide upang mapadali ang pagpasok at paglabas ng mga pasahero at ng mga kargamento. Pagdating naman sa interior, may maluwag din na cabin itong Kia Carnival na pwedeng mag-accommodate ng 7 hanggang sa 8 tao na komportable. May curved panoramic dual display sa dashboard panel na may kasamang 12.3-inch digital instrument cluster at 12.3-inch touchscreen integrated display na infotainment na kung saan mas may enjoy palalo ng mga pasahero nito sa second row at third row seats dahil ang modelong ito ay dinagdagan pa ng mga screen monitor na 14-inch na Full HD para sa kanya-kanyang preference. Kasama ang mga update features nito na may mga connectivity features. At bukod pa dyan, may 6 na USB-C port din itong modelo sa buong interior para sa charging. At may kasama pang voice recognition para buksan ang bintana o ayusin ang climate control bilang Hey Kia command system nito na nagbibigay tulong sa driver para lalong mas mapadali ang mga controls nitong modelo. At syempre, may 7 hanggang sa 8 upuan ito na komportable na nakabalot ng leather seat cover. May heated at ventilated pang kasama ang mga reclining nito na nagpaparelax palalo sa pakiramdam ng mga sasakay dito. Bukod sa mga adjustable na upuan nito, may VIP lunch seat din ito na may reclining at footrest para sa VIP feel. Ang rear portion ay mayroon ding malawak na cargo space na pwedeng mas palakihin kung aalisin at ipo-fold ang mga rear seats nito. Pangalawa sa mga best features nitong Kia Carnival ay ang Digital Key 2.0 na kung saan pwedeng gamitin ang smartphone o mga gadget na i-connect lang sa sistema nito using application na ibibigay sa'yo pag bumili ka nito, na kung saan
Pwede mo ditong i-lock at i-unlock ang kotse kahit malayo ka sa lugar kung saan ito nakapark. Pagdating naman sa mga safety at advanced driver assistance system, ang Carnival ay may ADAS na may updated safety features para sa mas ligtas na biyahe. Gumagamit ito ng forward collision avoidance assist na may kasamang junction at lane change support. May evasive steering assist din ito at highway driving assist 2 na may adaptive cruise control system plus lane keeping assistant. Gumagamit rin ito ng blind spot monitoring system at rear cross traffic alert na nagpapadali sa mga pagpapark lalo na sa mga masisikip na parkingan. At may automatic emergency braking din ito para sa ligtas na mga pagbiyahe lalo na kapag may biglang mga tumatawid o humihintong sasakyan sa harap mo. Nasinamahan pa ng ilang mga advanced assist features para mas mapabuti ang kaligtasan. Kasama rin syempre ang mga basic safety features nito gaya ng anti-lock braking system na suporta sa brake at electronic brake force distribution, brake assist, hill start and downhill assist, mga parking sensor with camera system at marami pang iba. Pinapagana itong Kia Carnival ng dalawang klaseng pagpipiliang powertrain depende sa variant nito. Ang isang klase ng variant nito ay gumagamit ng hybrid system na pinapagana ng 1.6 liter turbo engine na may 54 kilowatts electric motor system na kayang gumawa ng 242 horsepower at 271 Nm ng torque na mas fuel efficient at mas environmental friendly. Kumukonsumo ito ng hanggang sa 18 to 20 km per liter. Habang ang isang variant nitong Kia Carnival ay gumagamit naman ng natural engine na may 3.5 liter V6 engine na kayang gumawa ng 287 horsepower at 260 Nm ng torque na idinikit sa isang 8-speed automatic transmission. Kayang umabot sa bilis na 180 km per hour to 195 km per hour at kumonsumo ng 14 km per liter. Kaya kung papipiliin ka, alin sa dalawang ito ang magugustuhan mo? Yung matipid o yung malakas na klase? Well, saan nga ba galing ang modelong ito? Kung itatanong nyo mga kaibigan, itong Kia Carnival ay opisyal na ginawa sa South Korea pa. Pero may ilang bansa rin ang nag-a-assemble nito gaya ng Malaysia at iba pang mga bansa sa Asia. Kaya naman tiwala ka rin sa mga spare parts, reliability, tatag at performance nito. Itong Kia Carnival ay may 4 na variant na pagpipilian ngayon sa bansa. Ang pinakamababang variant nito na Kia Carnival EX Diesel Automatic Transmission ay nagkakahalaga ng 2,888,000 pesos. Ang sumunod dito ay ang Kia Carnival 1.6 EX Turbo Hybrid Automatic Transmission na nagkakahalaga rin ng 2,888,000 pesos. At ang pangatlo naman ito ay ang Kia Carnival SX Diesel Automatic Transmission na nagkakahalaga ng 3,368,000 pesos na mas mataas na trim at mas maraming features. Ang pinaka-top end variant ay ang Kia Carnival 1.6 SX plus Turbo Hybrid System at Automatic Transmission. At nagkakahalaga naman ng 3,498,000 pesos. Well, kung nagustuhan yung topic natin ngayon, baka pwedeng paklik ng like button at pa-comment na rin ng iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video na ito. Isusunod naman natin ang isa pang bagong modelo na dumating sa Pilipinas. Ipinakilala na ng Mitsubishi Motors sa Japan Mobility Show 2025 ang prototype ng all-new Delica D5. Ito ay inilalarawan bilang isang all-around minivan na pinagsama ang comfort, minivan at kakayahan ng isang SUV at off-road vehicle. Well, alam naman natin na karamihan sa mga inilalabas sa Japan Mobility Show ay kadalasang dumarating din sa lahat ng bansa sa Asia kasama na ang Pilipinas dito. Ang Delica D5 ay isang modernong minivan ng Mitsubishi brand na ginawa para sa mga taong naghahanap ng mas maluwag, practical at maaasahang sasakyan. Ito ang tipo ng vehicle na hindi lang pang pamilya kundi pang lahat ng klase ng biyahe. Kayang dumaan sa iba't ibang uri ng kalsada mula syudad hanggang probinsya at hindi rin ito pahuhuli pagdating sa tibay at performance. Kaya nitong makipagsabayan sa ilang SUV at MPV sa merkado. Bukod sa pagiging dekalidad, itong Delica D5 ay kilala rin sa pagiging matipid sa konsumo. May modernong features at mas mataas na comfort level para sa lahat ng sakay. Sa madaling salita, ito ang modelong halos kompleto na sa lahat. May maluwag na cabin, matibay, matipid at ready sa kahit anong adventure. Dagdag pa riyan dahil sa kombinasyon ng minivan space at SUV-like capability, ang Delica D5 ay perpekto para sa malalaking pamilya.
mahilig mag-off-road trip o kahit mga negosyanteng kailangan ng reliable na pang-araw-araw na sasakyan. Ang interior kasi nito ay idinisenyo para sa 7 hanggang sa 9 na pasahero. May flexible seating configuration at sapat na cargo space kahit maraming gamit. At sa labas naman, makikita ang matatag at modernong disenyo nito na may dagdag na proteksyon at ground clearance na mas mataas kumpara sa ilang mga van, kaya kahit hindi ka na mag-upgrade o magpadagdag pa ng mga molye sa aftermarket ay papatok na ito lalo na sa mga gusto laging mag-offroad. Kaya mas kampante kang bumiyahe kahit sa lubak, putik o pabago-bagong kondisyon ng daanan. May advanced safety features din ito at update technology sa loob, kaya mas komportable at mas ligtas ang bawat sakay nito. Well, pagdating sa exterior na disenyo nito, talagang nakakaakit pa rin tingnan. Makikita mo kasi kagad dito ang signature design language ng brand na Dynamic Shield front face na nagbibigay ng matapang, moderno at premium na itsura dito. Ang style na ito ay karaniwang makikita sa mga SUV ng Mitsubishi gaya ng Montero Sport at Expander. Kaya mas lalong nagkaroon ng kakaibang dating, lalo na nang inilagay ito sa isang minivan concept gaya nitong Delica D5. Bagamat minimalist ang overall na forma nito, hindi ito magmumukhang bland, sa halip naging mas clean, solid at modern ang appeal nito. May tamang timpla ng pagiging sporty at pagiging family friendly ang style nito. Ang mga linya at kurbada ng katawan kasi nito ay simple pero mahusay ang pagkaka-curve na nagbibigay ng mas sophisticated na karakter sa modelong ito. Dagdag pa riyan ng mga fenders, protective claddings at mas mataas na ground clearance, kaya naman mas naging solid at unique palalo na bumagay sa magandang identity nitong minivan Delica. Ang headlamp nito ay may mas pinong hugis, naka-LED at may modernong signature light pattern na nabibigay ng mas premium na dating sa gabi. Pagdating sa likurang bahagi, simple pero elegante rin ang taillight design. Bagay na bagay para sa isang minivan na gusto mong maging presentable kahit pang pamilya o pang long trip. Sa kabuuan, kahit minimalist ang atake, ramdam mo ang kombinasyon ng elegant strength at modern functionality. Hindi sobrang flashy, pero sapat ang presence para sa standout sa daan, lalo na kung ipantatapat mo sa ibang MPV o minivan sa market. Pagdating naman sa mga features, maraming aspects ang nagpapalakas sa appeal nitong Delica D5, mula sa comfort hanggang sa safety at versatility nito. Narito ang ilan sa mga importanteng katangian nitong modelo. Bukod sa complete set at napaka-rugged na exterior design nito, ang interior nito ay napaka-flexible na kung saan kaya raw nitong magsakay ng 7 hanggang sa 8 o 9 na pasahero at may flexible seating at cargo layout. Maganda para sa pamilya, mga kabiyahe o long distance travel. May 4-wheel drive o all-wheel drive capability rin ito para sa iba't ibang daanan. Gamit ang features na tinatawag na Super All-Wheel Control o SAWC ay binibigyan nito ng mas matatag na handling at stability power itong modelo. Kaya naman swak na swak talaga ito, hindi lang sa spalto kundi pati sa medyo magagaspang na daan, malulubak o kahit sa off-road context. Modernong technology at connectivity features, yan din ang isa sa mga ipinagmamalaki nito. May touchscreen infotainment system na may kasamang connectivity support depende sa variant. May maliliit na storage console din ito at sliding at madaling na i-fold ang mga upuan nito kung kinakailangan ng mas malawak na space for cargo. Magandang air conditioning system ito para sa magandang climate at may clean air filter pang kasama, less odorless. May premium sounds din ito para sa entertainment system at may option for navigation at multimedia system. May driver display na digital panel gauge at may kasamang advanced safety technology. Itong Delica D5 ay maraming airbag sa loob. Merong para sa driver at front passenger seat at meron pa sa tuhod. Ang ilang variants nito ay nilagyan sa mga curtain sa gilid para protection din ng mga pasahero sa likod. Matibay din ang reinforced at body structure nito. Gumagamit kasi ito ng mataas na tensile steel sa mga critical zones, kasama ang special rib-bone frame nito na talaga namang pumoprotekta sa loob ng cabin para sa mga pasahero. Ito ay mabuti para sa mga crash safety at structural integrity sa harap at likod na bahagi. Ang mga interior seats ay nakadisenyo rin para mabawasan ang mga impact force upang nang sa ganun ay hindi mapuruhan ang mga pasahero sa malulubhang banggaan. Meron din itong mga braking support system gaya ng anti-lock braking system o ABS.
May electronic brake force distribution o EBD na tumutulong para hindi mag-lock ang gulong kapag biglaan ang preno at para pantay-pantay ang preno base sa bigat at kondisyon ng daanan. At syempre itong Delica D5 ay nilagyan rin ng stability at traction control na magagamit mo naman sa mga pag-o-offroad. Ang active safety control features din nito ay tumutulong ma-maintain ang control lalo na sa madulas o mahirap na daan at mapapakinabangan rin lalo na sa mahihirap na trail. At ang kagandahan pa rito, itong bagong Mitsubishi Delica D5 ay nilagyan na rin daw ng 360 degree camera view sa top of the line variant nito para matulungan kang makita ang halos lahat ng paligid nitong sasakyan, mabawasan ang mga blind spot at hindi ka mahirapan sa pagpapark lalo na sa mga masisikip na parkingan. Ang Delica D5 ay gumagamit pa rin ng independent front suspensions na MacPherson strut sa harap at sa likod naman ay gumagamit ito ng multi-link independent suspension. Kasama sa setup ng chassis o suspensions nito ang all-wheel drive train. Ibig sabihin, ang mga suspensions nito ay dinisenyo para sa kombinasyon ng minivan type at comfort plus SUV type na kakayahan, kaya medyo versatile at hindi hirap kahit pa sa mga malulupak. Gumagamit rin ito ng malalaking sukat ng gulong na 225x55 R18 tire size. At kung pag-uusapan naman natin ang makina, itong Mitsubishi Delica D5 ay binigyan ng kakayahan para humatak ng mabibigat na karga, magmaniubras sa mga pataas na daanan at makipagsabayan sa mabibilis na sasakyan. Gumagamit ang modelong ito ng 4N14 engine na may 2.3 liter diesel turbo DID common rail intercooler plus turbocharger. Kaya talagang mas malakas ang acceleration at may kakayahang pumatak kahit ng mabibigat. Ito ay may maximum power output na 145 horsepower at 3,500 RPM at maximum torque na 380 Nm at 2,000 RPM. Ang output na yan ay ipinapadala sa 4 na gulong nito sa pamamagitan ng automatic 8-speed transmission type nito. Kaya ng modelong itong umabot sa bilis na 170 km/h o mag-acceleration sa loob ng 12.8 seconds. May sapat din ito na fuel tank capacity na 64 liters at kumonsumo ng 10 to 12 km/l. Itong Delica D5 ay kasalukuyang inilalabas pa lamang sa bansang Japan na posible daw dalhin sa Pilipinas sa mga susunod na taon. Ang kabuang presyo nito ay naglalaro mula $28,400 hanggang $33,600 na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay magkakahalaga mula 1.6 million pesos hanggang 1.9 million pesos kung sakaling dumating na ito sa Pilipinas. Isang